talaga. So, ayun. So, syempre, nag-start nga ako. Inintroduce nga din pala ako nung upline ko na cabin crew din. So, isa po ako dun sa mismong negative, napaka-negative talaga sa network marketing. So, syempre, ako naman, I'm being part of a family which is, meron naman. Kumbaga, ako lang naman yung nagdesisyon na magtrabaho. Kasi ayoko naman masabihan na care of mommy, care of daddy, meron ba kayong mga kilala gano'n? Ayoko na mga gano'n. So, usually, ang pagkakakilala sa akin dito is, I'm a cabin crew. Pero, syempre, we also have a family business, which ako na din dapat yung magmamanage. Which is, this is a hotel, dun sa mga hindi nakakaalam. Marami pa din hindi nakakaalam nun eh. So, we own a hotel in Batangas. So, if you're familiar with SM Travelodge, papakita ko sana dito eh. Kaso, wala doon sa projector. So, ayun. So, basically, pamula bata pa lang ako, sobrang, na talaga ng mom at saka papa ko, sobrang busy na. So, kinalakhan ko na yon. So, yung in-invite nga ako dito, parang, syempre, negative. Pero, sa totoo lang, wala sino ba dito sa inyo na napresentahan na parang, after ng presentation, wala naintindihan. So, isa ako sa mga yon. Wala talaga akong naintindihan, left and right. Basta alam ko lang, what comes in my mind is network marketing. To, i-recruitin lang ako nito. So, yun. Alam mo ba yung mismo nakapag-open mind sa akin? Is yung mismo, yung dreams na kinumpute sa akin. Kinumputan ba kayo ng dreams? Kahit, kasi doon lang ako na-realize, I've been working for 5 years that time. Tapos, sabi nga daw, si Coach Marlon Sunyo, one of our goal director pa mismo yung nag-present sa akin noon. Kung hindi ka nga daw nakakaipon or kung nakakapag-save ka daw ng 20,000 a month na walang expense, for 1 year, that's 240,000. So, kinumputan naman ako ng another 10 years, hanggang nag-30 years, 7.2. Meron pa naman akong gustong-gustong bahay na worth 11 million. So, parang paano ko yun mahigitan kung kung di man lang ako nakakapag-save ng 20,000 a month. 'Di ba? So, if hindi ako makapag-save, kung nakakapag-save ako ng 20,000 a month, so, ayun nga, doon ako makakapag-open ng mind. So, malamang sa inyo, may mga purpose or may mga binaksak sa inyo, mga presenter, na nakapag-change din ng mind, no? Para lang mag-start siya sana. Di ba? Hindi lang about sa income, about sa doon sa mga realization na kahit anong hataw mo sa work, kahit parang hindi mo pa rin mapapantayan yung mismong ini-income doon per week dito sa sana, di ba? So, ayun, tapos na-realize ko lang din, yung mismong, kung ako nag-work, what more yung mismong, nabigla ko nandito pala, okay lang ba? Mapakilala ko yung 1-star Diamond Director yun. Mabibigla siya dito kasi bigla lang ako nagsashare. Kinakabahan ako lalo pag may mga Diamond Directors. So, ayun nga. So, dito na lang ako nabigla kasi yung mga mismong nag-present sa akin, yung mga nag-half a million, sabi ko, yun lang yung ina-earning na mama, yung pang Ruby Director. Kaso, syempre, nag-earn kami a lot dun sa business namin. Kaso yung pressure, talagang nakaka-apekto din sa kanila. Malamang, pag isang hospital, isang baksakan lang yan. Diba? So, parang na-realize ko lang, what if kung gawin ko to? So, ayun nga. Tapos, then, that's the time na nakapag-decide ako. Actually, 2 beses ako nagpresentahan. Kasi kahit talagang hindi talaga ako pinatulog for 1 week. So, kaso na-realize ko lang, kahit anong isip ako, yun at yun pa rin, wala pa rin sagot. Kundi gawin na lang. Diba lahat naman sa work natin, basically, yung mga nurses, call center agent, mga chef, nag-cabin crew. Diba? So, lahat naman ng linya natin, hindi naman 100% tayo sure sa mga pinupuntahan natin. Pero, at the end, yung opportunity, dadating at dadating din yan.
Diba? So, ayun nga, that's the time na ginagawa ko si Sana part-time. Hanggang now. So, basically, isa lang din ako sa mismong hindi naniniwala. Kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? So, yun. So matenda ko nga dun sa mismong inattendan lang namin early this year, yung leadership imperative. Yun. So, that's the time na parang na-realize ko na kailangan ko na talagang mag-step up. Kasi kung anong ugali ko last year, hindi naman yun sa consistency. Hindi naman sa dun yun sa mismong, ano ba yung nagbabago sa'yo? Tama. Diba? So, ano ba yung nagbago sa akin for the past 2 years in doing the business of Sana? Parang wala naman eh. So, that's the time na nakapag-decide lang ako. Yeah. So, yung decision na parang mismong nandoon pa rin yung time na nandoon pa rin yung mismong hindi ka nahihirapan, parang hindi ka nape-pressure. Kasi doon ko lang na-realize yung pressure, lahat ng mga pressure, may kapalit yan. Yan yung parang, dyan ka nagiging brilliant diamonds. Kasi sa totoo alam ko, yung diamonds, lahat na talaga tayo parang diamond eh. Parang diamond lang yan na we're unpolished diamonds. Na tipong every cuts, every charcoal na nilalagay, every pressure na pine-pressure palalo, gumaganda yan. So, yan yung parang habang minomold, para tayong as a distributor, minomold tayo ng mga uplines natin to become one of the greatest leader dun sa mismo magiging organization natin. So, kahit anong hirap niyan, kahit anong kahit anong pagod, hirap, meron niyang kapalit. Which is, yan yung mismong for a lifetime mo nang makakamit, di ba? So, hindi katulad sa work ka lang ng work, walang kapalit. Yun lang, ang kapalit is, yung usually, yung binibigay mong time na dapat para sa'yo sa boss mo. Di ba? Di ba? Isipin nyo na lang, 350 at 250, 350 per day tayo. Samantalang kinukuha sa atin, mga 14 hours. Di ba? 14 hours. Bakit 14 hours? Kasi, pag gising mo pa nga lang sa umaga, nilalaan mo na yung body mo sa sa boss mo eh. Di ba? Tapos, yun nga, tapos isipin mo na lang, sa kanila ba yung pamasahe? Sa kanila ba yung pagkain mo ng umaga, tanghali, hapon? Di ba? Isipin mo na lang, may value yun. 50 pesos sa umaga, 50 pesos sa tanghali, 50 pesos sa gabi. Di ba? 150 pa lang yun, yung mismong pagkain. What more yung transportation? 50 pesos papunta, 50 pesos pabalik. Di ba, 250? Di ba? Parang ang binibigay mo lang sa kanila is yung mismong work. Wala ka nakukuhang pera. Binibigay mo lang din sa kanila yung mismong pera na earn nila. Di ba? So, yun lang yung mas maganda dito sa'yo sana eh. Pinaparealize sa'yo yung mismong pinagkakaabala natin na wrong mind setting. Di ba? Dito na open mind ka. Dito na broaden yung mind mo na yung mismong difference sa in reality, dun sa mismong, yung impossible, sa mismong ordinary, sa extraordinary. Yun. So, ayun lang, parang, so yun, basically, yun talaga, nag-start lang ako sa change. Kasi magbabago lahat ng environment mo kung ikaw sa sarili mo, may change ka, nagbago, diba? So, ayun, ito, wala na yata mga nasasabi ng boyfriend ko. So, ito nga po pala, bibigay ko na yung mic ko sa boyfriend ko kasi hindi ko na mabigay. Okay lang po ba palakpakan natin si Miss Ellen? So yan, good morning po, I'm Ivan Miguel Aven. Basically, na-introduce po ko sana or naloko ko dahil sa isa tayo sa kanya. Well, kwento ko lang po, siya po ba yung hindi pa nakakilala sa akin? Actually, may mga nakilala na rin po dito nung mga trains before. But anyway, introduce ko po yung sarili ko. I'm Ivan Miguel, nurse po by profession. Pero yung background ko talaga, hindi po talaga ako nagtrabaho. So forever unemployed po ako. So ang tingin po ng iba usually sa akin, parang, maswerte daw kasi hindi daw naranasan yung magtrabaho. Well, to tell you honestly po, in the first place kong narinig yun, sabi ko, ba't naman maswerte? In fact po na parang alam ko kasi sa labas, kapag magtatrabaho ka, basically parang security nandyan, you get your money out of your work. Pero naranasan ko po yung sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko talaga magets in the first place, hindi ko po siya
parang ma-figure out kung bakit mahalaga magtrabaho. Kasi ang akala po ng iba, yun nga, wala akong trabaho, pero sinanay po kami ng mga magulang namin way back pa na mag-work na. So basically, ang background po namin, family business naman po namin sa Batangas. Ay, sino po ba yung nakakilala kay Doc Edu? Siyempre. Okay. So, si Doc Edu po, taga baryo po namin yan sa Batangas. Taga San Jose po din si Doc Edu. Ako rin po ay taga San Jose. So, sino po yung mga taga Batangas dito? Okay, taga San Jose po kami. Alright? So, kanina nga po nagkita kami ni Doc Edu dyan sa, sa office po. Bumibili po siya ng products. Tapos si Doc Edu po, parang ini-ABC po ako or ini-edify ako sa mga nandun sa nasa counter, yung mga cashier. Sabi na, alam ba si Ivan, hindi naman kailangan niya mag-isa na eh. Tapos ganyan. Tapos parang may asyenda daw yan, parang ganyan. Wala. Actually, yun po is bang over-exaggerated. Ang asyenda po namin, hindi po siya asyenda, poultry po siya. So, more on itlogan po kami. Okay? But anyway, nag-move na po kami ngayon sa construction. So, and then po, all throughout my journey here in USANA, a lot of negatives po na nangyari sa akin. Madami pong nagda-down sa akin. Even po yung parents ko, for the first 2 years ko, sabi nila, Ivan, ba't ka ba nag-USANA pa? Dito ka na sa negosyo natin sa construction. May I believe so naman po na napakalaki rin at madami pwedeng makuha. Pero nakita ko po kasi sa USANA, this is a business wherein gawin mo to ng 1 year, 5 years, 6 years, 7 years, it will work on its own. The same time, it's a leeway din para magkaroon ka ng ibang... Kasi kami po pinalaki kami mga negosyante ng mga magulang namin. Sabi nga ng tatay ko nung high school ko, sabi, Ivan, huwag ka na mag-aral, magnegosyo tayo. Yun po talaga nanggaling sa mga... Kasi ang dad ko po, 10 silang magkakapatid, parang nag-pay it forward sila. As in, wala ho silang bahay, taga-Ilocos po sila. So, nangyari, pinag-aral nung panganay yung kapatid, tapos pababang ganun. So, tulong-tulungan po sila. So, in the end po, yung dad ko nagtrabaho sa Saudi, pag uwi po nagnegosyo, doon po niya nakita yung value ng negosyo. Alam niyo po, nung bata kami, nung high school po, pinapabasa lang kami ng Robert Kiyosaki. So, noong una po, hindi ko talaga mag-gets kung bakit. Ba't pinapabasa? Sabi ko naman po, parang hindi ko talaga pero nakita ko po yung value until now po na nag-iisa na kami. So, sabi ko, na-realize ko, tama pala yung tatay ko. Kung nakinig ako nun, hindi ako nag-aral. Sana po. Pero sa mga estudyante po dito, tapusin niyo po yung pag-aaral niyo, mahalaga na po yun. Okay? So basically, ang nangyari po nun, hindi ko po talaga nakita yung value nung sinasabi po sa akin ng tatay ko. And lately lang ko po natutunan na sabi ko po, parang, to the fact na parang nag-aral tayo ng matagal na panahon, at kung if you would imagine, lahat ng pinag-aralan natin, hindi naman natin ma-apply sa real world eh. Kumbaga, very part of it, ma-apply natin sa real world. Now, ang nakita ko po basically dito, whatever yung ginagawa natin ngayon dito sa USANA, ito na po yung real world eh. At the same time, ako po proud na proud. Sino po dito yung proud sa USANA? Ay, grabe, proud na proud po ako dito. Okay? At the same time po, madami po ako nakikilala dito, ang dami ko pong mga nagiging kaibigan dito, all sorts of po pwedeng maging connection. Kumbaga, sabi nga po, ang buhay po is all about networking talaga. Even po sa negosyo namin, sa business po namin, sa construction, even po sa mga iba't ibang negosyo, it's more of kung sino yung kakilala mo. Same thing lang din naman po yung dito sa USANA, wala pong pagkakaiba eh. And the good thing po ito, hindi lang kakilala mo, kaibigan mo pa. Alright? So okay lang po ba recognize ko dito yung friend po namin si Charlie Tamayo po at the same time si Miss Vida po. Si Miss Charlie po pala, she's a nurse from UK. So, ka-schoolmate ko po siya sa Manila Doctors noon. Tapos nagtrabaho po siya sa UK na 3 years. Tapos bumalik po siya dito para magbakasyon. Pero nag-start na po siya sa USANA and nag-PPS na rin po siya at saka nag-build. Alright? So, sila naman po yung parang kamag-anak mo ba? O parang pinsan ng pinsan mo? Parang ganun eh. So, of course, si Miss Vida po. Alright? So, siguro may share ko lang din po rin sa inyo, basically, tama po yung sinabi ni Miss Adeli, change is important. But you know what's better than change? Growth. So, it's always important that every time you do USANA, you look for growth, not for change. Growth. Growth for what? Growth for better, like, growth for your personality, growth for your skills, growth for everything.
So, always, sabi po nga nila, change is the parang siya yung may dahilan, yung change, siya yung may dahilan kung ba't nagkakaroon ng growth. So yung first step to change, of course, acknowledge. So i-acknowledge po natin ngayon, ano po ba yung kulang pa sa atin? Ano pa yung kailangan natin gawin? After po ng change, of course, dun po natin ma-acknowledge na ito yung, these are the phases sa ating negosyo na kailangan natin baguhin. Then you start acting on it. It's always important to act on it. Okay? Kasi pag hindi niyo po ito ginawa, hindi niyo po ito pinagtrabahuhan, technically, it will bounce back sa inyo. Kumbaga, ang isa na po, ano lang po kung isipin niyo parang logic din siya Kung anong ibigay niyo sa isa na, yun din ibabalik sa'yo. Pero mind you po, dadating sa panahon, pag bigay kayo ng bigay, ang daming ibabalik sa'yo ng isa na. Right? So, okay lang po ba, from this day on, you decide po kayo sa puso ninyo kung gagawin niyo talaga si isa na hindi. Then when you decide, tuloy-tuloy niyo na po ito. At the same time, ito, patapos na po yung year ngayon. So we make sure this year, it will be all worth it. From December now until January 1st, let's make sure it all be worth it. At the same time po, ang pinaka-key po dito, always ask. If you don't know anything, about what you're doing, always ask. Sabi nga po ni Coach Latsunyo, one type of pride po is nahihiya ka. So ibig sabihin, pag nahihiya ka, somehow pride din yan. So always ask po pag hindi nyo alam yung gagawin. Alright? So yun lang po. Maraming salamat.